kasama sa Yes. mga complaint nyo? Yes, Jovi. Isa yun sa mga highlights ng complaint. I think, hindi ako sigurado, no? Pero Did I you think use kidnapping as a word to describe Yes. what happened? yes, hindi ko lang sigurado dun sa ibang final na cases, pero parang nandun din sa kanila yon na ang sinasabi nga is that dun sa culpable violation of the Constitution, merong tinatawag na state kidnapping na talagang ginamit at hindi nirespeto yung proseso ng ating saligang batas, ang pagrespeto sa ating hukom. At yun nga, kinuha si Pangulong Duterte. So isa to sa mga highlights ng kasong yun. And I think maraming, alam mo, ang importante kasi, Jovi, sa isang impeachment case, yun nga yung sinasabi ko, yun lang yung paraan ng tao o ng mga kababayan natin na talagang iharap nila sa kaso ang Pangulo. Hindi ka pwedeng magkaso sa korte, sa isang Pangulo. Hindi ka pwedeng magkaso sa ombudsman. So the impeachment case will be the only way na talagang pag-usapan. Ngayon, yung state kidnapping, may mga ebidensya kaming inaharap. Ito yung pagkakataon niya para din patunayan niya na hindi totoo yun, na sasabihin niya ito yung batayan nila, na, I mean, di ba, may nga naging hearing tungkol dito, but this will be a formal hearing that we will be presenting evidence and they will also present their defense. Totoo ba na pinakidnap nila si Pangulong Duterte, ginamit ng Estado, walang warrant of arrest, kinulong nila yung Pangulo doon sa airport at pagkatapos ay inilipad nila. Considering na ang hukom natin gumagalaw, ang hukom natin may proseso na nandyan, no? At ito yung isa sa mga batayan ng kaso na inihain namin. Pero ang problema doon, Mike, baka isipin, pinipitasan kasi yung unang nasubmit na tungkol sa paggamit Yes. ng word ng kidnapping. Tapos kayo rin pala, meron kayong item na tungkol sa kidnapping. Meron bang kaibahan ka nakikita doon sa dalawang yon? Hindi ko alam yung unang inihain na kaso, pero ang importante dito, yung pagpapakita ng mga ebidensya kung paano ginamit. In fact, ang term ko is state kidnapping. Ginamit ng Estado, ng gobyerno yung kanyang poder para ang isang Pilipino. And hindi lang naman dahil si Pangulong Duterte ay Pangulo o dating Pangulo, kundi ang isang Pilipino ay sinubject ninyo doon sa korte, no, ng ibang bansa. Kasi di ba, even sa Rome Statute, ang sinasabi diyan, kung functional ang isang bansa, gumagana ang kanyang hukom, ang hudikaryo o yung judiciary, hindi naman yan subjected doon sa ganitong kaso. Pangalawa, yung mismong warrant of arrest na issuean. So itong mga bagay na to, detalye to, Jovi, ng presentation I mean, they can criticize us for all the articles that we have filed, but para kami i-criticize, kailangan dumaan tayo sa proseso. Kung talagang mali kami, edi natalo yung article na yon. Pero paano kung tama kami, then dapat managot ang Pangulo. In general lang, we will be discussing it tomorrow, pero in general, nandyan yung sa budget, yung naging problema dito, yung mga unallocated funds, unprogrammed funds na inilagay, nandyan yung pag-divert ng pondo, magmula sa mga importanteng proyekto, tapos napunta na nga sa infrastruktura, particular yung flood control, nandyan yung sa asukal, na pinag-usapan na rin yung kidnapping ng Pangulong Duterte, at nandyan din yung mga tatlong issue na kasama yung paggalaw sa pondo ng PhilHealth, paggalaw sa PDIC na pondo, and ano pa ba yung isa pang kaso dito, yun, yung drug test na ibinanggit naman ni Senator Amy.